Ay, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. Si Inday Sara Duterte, pinapahamak niya ang kanyang sarili. Actually, ang dami nagsasabi, saltik na ito Ka-Coffee. May kaunti daw pong diferensya. At ito po ay forma ng incapacity ha. Sabi ni Secretary Larry Gadon, kapag ikaw may konti, incapacity yan Ka-Coffee. Ground yan para ma-impeach na siya. Sana nga paspasan na ng House of Representatives para ma-impeach na yan. At hindi lang yan Ka-Coffee ha. Pinalagan siya ni PBBM. Nakakagulat itong ginawa ni PBBM kasi ang inaasahan natin, didedmahin niya lang ito eh. Hindi niya papatulan itong mga planong pagtsugi ni Sara kay PBBM, kay First Lady at kay Martin Romualdez. Pero pinalagan siya, pinatulan siya. Dahil yung mga ganyang statement, dapat hindi binabaliwala. Maganda yung statement ni PBBM eh. Kung hindi nyo pa napakinggan Ka-Coffee. Ang sinasabi niya doon, ang pinakatumatatak sa isip ko dyan, kung kaya niyang gawin niya sa presidente, presidente na ha, kaya niyang gawin yan. Kaya ni Sarang gawin sa presidente na mismo. Ano pa sa ordinaryong tao? Yun yung punto dyan. Ang presidente nga kaya niya pagbantaan eh. Ano pa yung ordinaryong tao? Ano pa yung ordinary citizen? Kaya ganyan sa Davao. Huwag kayong kukontra. Dahil yariin kayo dyan. Kasi presidente ka, kaya nilang ganyanin eh. Ano pa kung ordinaryong tao ka lang? Ano pa kung ordinaryong politiko ka lang? O di ba? Yari ka dyan. Hindi ka lulusot dyan. Ang DOJ, seryoso din dito sa usapin na yan. At ongoing yung kanilang investigasyon, pagtingin dito sa mga statement ni Sara Duterte. Ang NBI nagsumpina na. Bukas, baka ipatawag na yan. Di ba? Sumulat na rin sila sa Facebook na i-preserve yung video na yan. Baka sabihin nyo, joke lang yan. Baka sabihin niyo AI generated na naman yan. Yung video na yan. Headline ng Radyo Pilipinas. Pag-usapan natin itong sinasabi ng Department of Justice. DOJ eyes conspiracy. Mabibigat na kaso ito Ka-Coffee ha. Sedition. Other graver charges versus BP Duterte. At yung kanyang pag-hire daw po ng chuchugi kila PBBM. The government, gobyerno ng Pilipinas is considering the filing of sedition charges or even graver offenses. Mas mabibigat na offense ang pinag-iisipan ng DOJ na isampa laban kay Sara Duterte over her death threats against President Marcos, First Lady Luis Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Dapat yan eh kasi wala namihasan na eh. Kasi sanay na sanay sila eh. Ganyan ang estilo nila eh. Hindi nakakaharap ng katapat eh. O ngayon, katapat mo ngayon ng presidente. Patulan ka tuloy ngayon. In a press conference ngayong araw po, Lunes, Department of Justice Undersecretary Jesse Hermogenes Andres said they now consider the Vice President as the mastermind of the plot to assassinate the President, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives following her admission that she hired assassins para tsugiin po itong mga tao na ito. Diba? Ang sinasabi nila, taken out of context. Paano naging taken out of context yung statement na yan? Ang sabi niya, kapag natsugi siya, sige, kasi ang binabas ng mga DDS, hindi nyo sinasama daw doon sa mga statement yung premise na kapag natsugi siya. Kasi hindi naman daw matsuchugi si PBBM, si First Lady at si Speaker Martin Romualdez kung hindi siya matsuchugi. Yan ang depensa ng mga DDS eh. Ang tanong, paano kung aksidenteng natsugi yan? At palabasin ninyo na plinano yung pagkakatsugi ni Inday. O, edi chinugi nyo na si PBBM. Nag-assume na agad kayo. Ang sisi nyo na agad kay PBBM. Ba, hindi pwede yan. At dapat managot kayo dyan. Tinututukan na po yan ng DOJ. According to Andres, they are eyeing conspiracy and have already enlisted various government agencies to look into the whereabouts and identity of the assassin supposedly hired by the Vice President. Sino yung mga yan? Yung sinasabi niyang kinausap niya. O sana lumantad yan. Diba? Hindi lang yan. Marami pa siyang pinagsasabi dito. Sige. Puro si Sara ang laman ng balita ngayon eh. Iba na talaga nangyayari sa kanya. At bumelta. Matapos magsalita ni PBBM, ito yung sinasabi natin, hindi yan titigil eh. Bumuelta at iba na naman ang storya niya ngayon. Oh, nasa inquirer.net. Oh,
binalikan yung issue ni Ninoy Aquino at sinisisi na naman ito sa pamilya Marcos. Headline ng Inquirer.net, VP Sara fires back, tags Marcoses and Ninoy assassination. Ang galing ni Castro dyan, ha? Yung sinasabi ni Castro, itong si Inday, pusit talaga no? Nagbubuga ng mga maiitim. Kasing kulay ata natin yan eh. Mga maiitim na ink para pagtakpan yung mga issue. Dyan magaling gumawa itong si Sara. Vice President Sara Duterte responded to President Ferdinand Bongbong Marcos' statement that if an incumbent president can be openly targeted for assassination, what more ordinary citizens, by claiming that the Marcoses were behind the assassination of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ayan na naman siya. Kung ano na naman mga kwentong kutsero na naman ang mga pinapalabas niya. Wala na ito eh. Lugmok na kasi ito eh. Baka hihimas rehas na nga ito eh. Kung tutukan talaga siya dyan eh. Kung hindi ma-impeach yan, dalawa kakahinat niya yan eh. Ma-impeach o makulong? Eh, mukhang makukulong yan sa pinaggagawa niya. Dahil hindi tama yung ginawa niya na pinagmumura niya. At pinagbantaan, sige, mapapalusot mo pa yung pagmumura. Pero yung pinagbantaan mo, yung buhay ng presidente, aba hindi pwede yan. Managot ka dyan. During a chance interview on Monday, Duterte was asked about Marcos' assurance that he would fight the vice president's threat against him, the First Lady and the House Speaker, Martin Romualdez. Huwag kayong titiklop dyan, ha? Baka tumiklop kayo dyan. Kasi sabi ni PBBM, papalagan ko yan. Nakakagulat si PBBM doon. Hindi natin in-expect eh. Sabi niya, mga ganyang bagay, dapat hindi yan tinutukhang eh. Kumbaga, chinutsugi lang yung mga ganyang mga bagay eh. O pala ganyan. Duterte in an online briefing over the weekend said she has already contacted. Anyway, ano na yan? Madalas natin pag-usapan na yan. Oh. Nakatikim siya ng ano dyan. ng bira ni PBBM dyan. Ano na naman kayang sasabihin itong mga DDS na ito? Balikan natin yung statement ni PBBM dito. Ang banta nila, ang panakot nila, people power daw. Punta raw sila ng EDSA, yan ang kanilang ano eh, yan ang lagi nilang panakot eh. Punta sila ng EDSA, magrarally sila, akala nila susuportahan sila ng millions of Filipinos at mapapatanggal nila, mapapaalis sila si PBBM dyan sa pwesto. Yan lagi ang panakot nila, lalo na yung si Harry Roque, yung puganting si Harry Roque. Isa din yan ka-coffee, maya-maya kung ano sinasabi, ayaw naman magpakita. Ayaw din humarap sa investigasyon ng House of Representatives. Isa din yan eh. Nananawagan niya na, hala, tara na, EDSA people power na. Ewan ko sa inyo, kung suportahan pa rin po kayo. Basahin natin yung bahagi ng statement ni PBBM. Medyo mahaba-haba iyan ka-coffee. Yan, nasa GMA News ito. Kung ganoon na lang kadali ang pagpaplano sa pagpatay sa isang presidente, papaano pa na kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinalalampas. Criminal attempt yang ginagawa ni Sara Duterte at hindi dapat i-absuelto lang yan, hindi dapat ituring yan na joke lang yan, nagbibiro lang yan o taken out of context. Sinasabi ni PBB, huwag natin palampasin yan. Panagutin yan, kailangan kasi masampulan eh. Kaya ganyang kalalakas ang loob ng mga DDS na yan eh. Ng grupo nila Sara, nila Harry Roque, kaya ganyang kalalakas niyan eh. At yung mga nasa SMNI, kasi hindi nasasampulan eh. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. As a democratic country, we need to uphold the rule of law, sabi ni PBBM. O, edi sapul kayo dyan. O, ano kayo ngayon dyan? Akala nyo ha? Hindi kayo papatulan ha? Kahanap kayo ng katapat dyan. Sana nga hindi ito hintigilan ni PBBM. Tutukan pa rin ito ng tutukan. Pagdating naman kay Speaker Martin Romualdez, naglabas din po siya ng statement. Si First Lady Liza Araneta Marcos, we do not expect her to release a statement, no? Kasi parang pagod na rin yan eh, ka-coffee. Sawa na rin yan sa pinaggagawa ni Inday eh. I remember sa last statement niya, sabi niya once and for all, last na to at hindi na siya papatol. Pero si Martin Romualdez, sabay hindi pwede. Kailangan din itong maglabas ng pahayag. Kanina na hininto yung hearing dyan ka-coffee, yung mga briefing para po sa pahayag ni Martin Romualdez.
Ukol sa banta ni Sara Duterte, naglabas po si Ferdinand Martin Romualdez, ang Speaker po ng House of Representatives, and I quote, "The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and myself. Let me be clear, hindi na ito biro, hindi na ito normal na pananalita. Isa itong banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at sa seguridad ng bayan." Pagtulungan nyo na. Ano kayo ngayon dyan? Kala nila si Martin Romualdez tatahimik lang yan. Matinik din yan. Yung mga nangyayari sa inyo dyan hindi man si Martin Romualdez yung nakikita natin kumikilos dyan. Pero siya ang leader ng House of Representatives. Sino ba nagbibigay ng so much stress sa mga Duterte? Kay Inday Sara Duterte. Sino ba? Hindi ang HOR. Sino ba nagsasagawa ng mga investigasyon dyan sa Quad Committee? At hindi nyo pwede sabihin na mumulitika lang ito itong mga mambabatas na ito dahil valid yung kanilang mga argumento. Suportado ng mga dokumento. Nagra-rhyme pa yan Laglag na siya dyan Dyan pa lang sa issue ng confidential funds Yung sabi ng COA, illegal yung paggastos na yan Yung mga acknowledgement receipts na kaduda-duda, laglag na si Sara dyan nilaglag niya pa yung sarili niya sa pag-amin niya na nag-hire siya ng mga assassins para itumba itong si PBBM. Nako, wala na kayo dyan. Lugmok na kayo dyan. Bawi kayo. Sige, tatakutin nyo pa ang administrasyon. Sabi ni PBBM, idadamay nyo pa ang adang gobyerno. Hahatakin nyo pa baba ang gobyerno. Kayo-kayo na lang. Sabi ni Sara, we are going to hell. Di kayo-kayo na lang. Huwag nyo na isama yung gobyerno. Huwag nyo na isama yung ilang matitino. Kayo-kayo na lang dyan. Yan, magsama-sama kayo kung saan man kayo pupunta dyan. At sumunod kayo sa batas. Hindi pwedeng kayo ang batas. Hindi kayo ang batas. Wala kayo sa Davao. Hindi pwedeng lagi kayo ang nasusunod Nasanay kasi kayo lalo na itong si Sara Nasanay na siya ang batas Siya ang nasusunod Sa Davao, sa Pilipinas hindi pwede. Ano yun? Kung gustuhin mo manapak, mananapak ka. Kung gusto mo mag-hire ng chuchugi sa presidente, gagawin mo. Kung ayaw mong umattend, hindi ka attend. Pero napahiya siya dyan kanina yung nag-take siya ng oath, nanumpa siya. Akala ko ba hindi kayo manunumpa? O ba't nanumpa siya kanina? Nagsalita siya, napilitan siya, dumalo siya dyan sa pagdinig ng House of Representatives. Akala ko ba matigas? O bakit tumiklop? Tama lang yan para matapos yung issue na yan. Sagutin yung mga tanong. Yun lang yun Sagutin yung mga ibinabato sa inyo, mga ipinupukol sa inyo. Linisin nyo yung pangalan ninyo. Dahil ang usapin ito ng pera ng taong bayan na winaldas sa confidential funds. Biruin mo 125 million pesos, tumataginting na 125 million pesos, disbursed in a matter of 11 days. Wow! Grabing pagwawaldas yan. Kaya pala questionable yung mga acknowledgement receipts. Sige. Antabay tayo kung ano magiging resulta dahil ang NBI nagsubpina na yan ka-coffee. By tomorrow, ipatawag nila ang DOJ. Medyo mahigpit din ngayon. Binabantayan itong kaso na to. Antabay tayo kung anong mangyayari sa usapin na yan, ka-coffee. At dapat may managot. Yung mga dapat managot, managot. At isa si Sara dyan sa mananagot dahil pinalagan na siya. I-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo at di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page? Pasuyin na lang ka-coffee. Like and follow sa Facebook, nasa YouTube. Click lang po na subscribe. Nadyan po sa baba, subscribe. At hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. Siya ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Bye-bye.